Good evening po muli. Punta po tayo ng Matthew chapter 1. Babasa po ako dun sa verse 16. Sabi dito, And Jacob begat Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. Punta po tayo ng verse 18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Yung betrothed po, no? Or engaged na spouse to Joseph. Then Joseph, her husband, being a just man. Dito, tinatawag na pong husband kasi sa time nila, ano na po sila, kahit engagement, inaari na po silang kasal nun. Wala lang consummation yung nangyayari sa kanila. Kasi 1 year pa yung inaantay. Being a just man and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Nung nalaman niya na hindi naman siya pinagtaksilan pala ni Mary, sabi dun sa verse 20-21, and then sabi niya rito, sa verse 22, Now all this was done that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, yung nangyari pala kay Mary ay in accordance dun sa plano ng Panginoon, no? Or yung kanyang part ng kanyang faithfulness, kanyang katapatan, no? Kasi i-fulfill niya na yung mga pangako niya sa Old Testament at gagamitin si Mary. And then sabi dun sa verse 24, ito yung part na gusto ko makita natin. Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife, diba? Si Mary. Okay? Title po ng aking message, actually marami tayong passages mamaya about kay Joseph, pero I tried na hindi natin basahin lahat para mamaya titignan naman po natin eh. Title po ng aking message ay Joseph, a Model Father. Let's bow our heads and pray. Lord, we thank sa gabing ito. Thank you for all blessings. Thank you, Lord, sa inyong graces. Thank you sa inyong mercies na araw-araw ay bago. They are new every morning, Panginoon. Kaya thank you po, your compassion fail not. Have mercy upon us tonight. May you cleanse us. Forgive our sins. May you forgive our shortcomings, Panginoon. And thank you po. Kasi Wednesday after Wednesday, nakapagpatuloy po kami. Nakakarinig kami ng iyong salita. Nakapagbasa kami. Thank you, Lord, sa freedom and blessings. Give us insight tonight. Give us humility. Teach us thy word. May we learn from it, and may we be able to apply it, Panginoon, sa aming mga buhay. May apply namin yung practical aspect nito, and all the more na makilala namin kayo sa aming mga buhay, Panginoon. And may we serve you, worship you, more and more this year, Panginoon. We give glory, thanks sa inyo sa gabing ito. Keep us all, and ingatan niyo po yung brethren na buong biyahe, or later on makaka-join namin. Kung nasan man silang dako, kayo rin po mag-ingat sa kanila. We give praises sa inyo, Panginoon. Christ we pray, amen. Again po, ang title ng aking message ay Joseph, a Model Father. Yung sermon pong ito, mga kapatid, part ito ng kumbaga ng series natin, no, Biblical Marriage and Family. Somehow ganun lagi yung yung magiging related doon yung aking mga sermons. Pero primarily po ang focus po tonight ay yung mga fathers. 'Di ba? Alam niyo po ba sa kasal, sa pag-aasawa, 'di ba? In marriage po, ini-expect po yung mga husband and wives, nakita natin, no? Ini-expect po sila na mag-born ng children. Ini-expect po sila na kapag nagkaanak sila, alagaan nila, dadamitan nila, didisiplinahin nila, bibigyan nila ng instruction na kung paano sila lalaki o mabubuhay. And then eventually, kapag malalaki na sila at magpapakasal na sila, yung magulang, sila din yung magulang dapat na magbe-bless, no? Kumbaga, sila yung bago maghiwalay, kumbaga, igagawa din nila yung blessing nila. 'Di ba? Yung wish nila o yung prayer nila doon sa kanilang anak na papasok na rin para bumuo ng sarili niyang pamilya, no? Ito po yung mga duties ng magulang, 'di ba? Pero sa Biblia po, mga kapatid, merong specific duties na ibinigay ang Panginoon para doon sa mga tatay. 'Di ba? Paano ba maging tatay according doon sa kalooban ng Diyos, 'di ba? Paano ba maging tatay ayon doon sa puso ng Diyos? Kung si David ay
Siya yung man after God's own heart, di ba? Pwede na nating sabihin na yung fathers na tayo dapat maging ay yung fathers according to God's own heart. Pwede rin ganun, mga kapatid. Tayo yung mga tatay, no? Na ayon doon sa puso ng Panginoon. May mga nilagay po ang Panginoon na prinsipyo at makikita po natin yun sa Biblia, mga kapatid. Pero nonetheless, before we truly puntahan yung mga bagay na yan, let us acknowledge, mga kapatid, yung yung reality ng ating mga kahinaan, di ba? Kasi pag pinag-uusapan natin yung mga katulad ng Sunday, yung responsibilities or duties ng isang wife na babae, yung babae, di ba? Kumbaga, nandun yung na we are to acknowledge na mahirap ito, di ba? Hindi naman tayo kumbaga, nandun yung sinful nature natin, nandun yung mga kahinaan natin. Dito sa topic natin tonight, especially, ganun din, ma-realize natin yon na kahit yung mga tatay, may ganun din sila. We are struggling with our sin, di ba? Kaya nga palagi na kailangan natin yung awa ng Panginoon, kailangan natin yung biyaya ng Panginoon para magawa natin yung mga God-given role sa bawat isa sa atin. Whether you're a wife, whether you're a husband, a father, a mother, di ba? Or a child, di ba? Or a leader, di ba? Ito yung kailangan nating palaging maalala, yung pangangailangan natin ng biyaya araw-araw. Kasi hindi naman humihinto yung pagiging magulang natin, hindi naman humihinto yung pagiging tatay natin. Di ba? Kaya constantly, araw-araw nating inaalala yan, pinagpipray natin, na kundi lang sa biyaya ng Panginoon, hindi natin magagawa yun, di ba? We can do all things through Christ lamang, mga kapatid. Without Christ, wala rin tayong magagawa. Not only na i-acknowledge natin yung personal natin na mga weaknesses, yung pagiging makasalanan natin bilang tatay, i-acknowledge din natin yung reality na yung mga anak natin, makasalanan din sila eh. Kaya imagine mo, ang hirap, no? Dari, magpapakatatay tayo, we want na yung role natin ma-fulfill, pero let's remind ourselves na tayo kahit sa sarili natin, kasalanan din tayo, di ba? We are broken as well because of sin. Yung mga anak natin, ganun din. May sin nature din sila. Na sila yung mga nilagay dun sa ilalim natin, pinanganak din sila sa kasalanan. Di ba? Nakakatulad din nila na nakakailangan ng regenerating work ng banal na spirito. Tayo, bagaman sabihin na natin, by God's grace, maligtas na tayo, na born again po tayo. That's a great blessing. Pero nonetheless, we constantly experience yung struggle ng sin. Di ba? Kaya nandun yung part na we acknowledge ito, mga kapatid. Kaya mahalaga ito kasi sa pagpapalaki natin ng mga anak natin, napaka-difficult task yan na i-undertake eh. Sinong expert para magpalaki ng anak, di ba? Katulad lang nung Sunday, sinong expert na wife? May ganun ba? Sinong expert na husband, di ba? This is really difficult on our part, di ba? Pero alam natin na we can only do this by God's grace, di ba? Nandun yung hope natin eh. Na bagaman ito, nandun yung we struggle sa sin, we know this is our responsibilities and duties, and we know, nandun din yung hope natin na by God's grace, kaya natin yung gawin, di ba? Bagaman nandun yung reality niyan, di ba? Yung reality ng ating kasalanan, yung reality ng kasalanan ng ating mga pinangungunahan, yung mga anak natin, di ba? I-acknowledge din natin na yung endeavor na magpalaki ng mga anak bilang tatay, napakahirap talaga. Bakit? Kasi it takes an effort. Sabi nga dun sa nabasa ko, it's hard and slow. Sabi niya ganun. Paano it's hard and slow? It's hard kasi it takes an effort. It's slow, bakit? It takes time. Hindi yan one night na, ay okay na. Isang gabi lang yung gagawin ko na ipaghihirap po yung mga anak ko, lalaki na yan ng magaling agad, lalaki na yan ng may takot sa Panginoon, di ba? Hindi kaya lang, di ganun eh. Di ba? Pero tonight, mga kapatid, gusto kong tignan natin si Brother Joseph as our example or a model father or a biblical father na pwede nating maging i-look up or i-model natin, maging model natin, di ba? Or maging guide natin na pwede nating tignan ano ba yung mga ginawa niya rin bilang tatay. Somehow yung ibang part nito is most likely alam na nung iba. Pero it's good na makita rin natin ito kay Joseph. And somehow, kung by God's grace, baka pag magkaroon tayo rito ng new insight, no? Yun naman yung natin eh. Hangad natin. Kaya dito may kita natin na ganun ito kahalaga kasi na tayo bilang tatay, matutunan natin ito. Kasi kung ito matutunan natin,
kung may mga susunod sa atin, pwede natin din silang i-guide para ganito rin yung gagawin nila, di ba? Kumbaga, tayo na tatay, if we are walking doon sa path ng ayon doon sa biblical fatherhood, yung biblical na pagbiging tatay, then we will be able na i-guide yung mga young fathers na nasa malapit sa atin, o mga kapatid natin. Kailangan yan. Ganyan talaga yung ginagawa sa church. Kung naalala nyo sa Titus chapter 2, tingnan nyo yung relationship ng mga old na mga mas nakakatanda believers dun sa young believers na the same na yung footing. Kung pareha silang may pamilyado, sila na rin nagkakaintindihan. Tingin sa Titus chapter 2 verse 1. But speak thou the things which become sound doctrine, that the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, and patience. Sabi niya ganon. And then dun sa last part, sa verse 6, young men likewise exhort to be sober-minded. Pag pinansin mo dyan, pareha sila. Diba? Pero yung duty rito is yung duty ni Titus na i-encourage mo sila, sabi niya ganon. Pero may nakasingit doon sabi doon sa verse 3, the aged women likewise, that they be in good behavior. Turuan mo sila, i-advise mo sila, sabi niya ganon. Ito yung maging conduct nila. Become it holiness, not false accusers, not given too much wine, teachers of good things. Tingnan niyo ba sabi sa verse 4 Titus chapter 2 verse 4. That they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Nakita niyo yun? Yung nakababala sa kanila, sila daw yung magme-mentor, sila daw yung magtuturo. Di ba? Ang ganda, no? Ganun yung pattern, mga kapatid, pagdating sa loob ng church. Kaya tayo, what we are actually trying to do is yung mga younger generation natin or yung younger people sa atin, we are trying na i-model through our own lives, and then tinuturo natin sa kanila kung ano yung mga tutunan natin sa Panginoon. Dapat ganun, mga kapatid. Di ba? Pero there are several things specifically na gusto kong makita natin dito kay Joseph. No? Unang-una, he was believing God. Okay? Siya yung tao na nananampalataya sa Diyos. Naniniwala siya Naalala niyo yung sinabi niya doon sa Matthew 1:18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother was spouse to Joseph, before they came together, she was found with the child of the Holy Ghost. Ito yung tingnan niyo ito yung testimony about Joseph. Then Joseph, her husband, being a just man. Sabi ganon. Si Joseph daw ay, yung rendition dito o yung meaning ng word na just man, ang idea niyan ay righteous man. Sabi niya ganon. Matuwid daw siyang lalaki. The same word yung ginamit diyan even dun sa Greek. Dun sa Luke 1:6 na ang sabi, they were both righteous before God and walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. And they were both righteous before God. Alam niyo kung sino yun? Si Zecharias and Elizabeth. Ito yung mga lalaki na lumalakad daw doon sa harapan ng Panginoon ng matuwid. Ganon din daw si Joseph. Pwede natin palitan ito And Joseph was righteous before God. And Joseph were righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. Pwedeng ganun yan The same way, katulad din yan nung kay Simeon, dun sa Luke 2:25, kung if you may natignan, mga kapatid. Ang sabi dun, and behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, the same was a just man. Sabi niya ganun. Diba? Si Joseph, si Elizabeth, and si Zecharias, and then itong si Simeon is the same. Sila daw ay righteous before God. Ang idea, sila po ay mananampalataya. Sila ay tagasunod ng Diyos. Sila ay umaasa na darating yung Messiah. Sila ay may takot sa Diyos. Ito yung mga lalaking yan. Si Joseph may takot siya sa Diyos. Naniniwala sa salita ng Diyos. Sinusunod niya yung salita ng Diyos. Ganun siya Kaya nga dito, kung isipin natin yung situation ni Joseph na kung saan naroon siya, yung dilemma niya, yung struggle niya na yung babae na na-engage sa kanya, na-engage siya, buntis na. 'Di ba? Mahirap para sa kanya yun kasi he's faithful, 'di ba? Ayaw niya nung ganon, ayaw niya nung may kasalanan. Tapos ngayon yung babae na papakasalan sana niya, buntis na pala, 'di ba? Alam niya yung kapalit nito Aware siya dun sa kasi nga righteous siya, alam niya yung word of God. Alam niya yung if we will observe yung law, i-stone to death si Mary. Kasi nakalagay naman sa Deuteronomy 22 verse 23 'Di ba? Kaya lang, nandun yung siya ay upright, pero nonetheless, nandun yung katuwiran niya, pero nonetheless, hindi naman siya yung unmerciful, 'di ba? Andun pa rin yung concern niya kay Mary, kaya ang plano niya nga nun, sabi niya,
ano na lang daw niya, ipa-private ano na lang niya, divorce si Mary. Kumbaga, ika-cancel na lang niya yung marriage nila. Okay? Out of kumbaga out of concern na lang kay Mary, somehow mabait kasi si Joseph din 'di ba? Pero nakakatawa dito kasi pinigilan siya ng Panginoon na gawin niya yung bagay na yan. Kumbaga, pinaliwanag sa kanya kung ano yung situation ni Mary. At nakakatawa dito si Joseph kasi nung nalaman niya yun yung kalooban ng Panginoon, sinunod naman niya. Pero something na gusto kong makita natin kay Joseph, siya yung lalaki na who possess faith. Okay, meron siyang tunay na pananampalataya. Makikita naman natin doon sa ginagawa niya doon sa buhay niya di ba? Kung nalalaman natin na ang tunay na pananampalataya ay may kaakibat na gawa. Hindi pwedeng wala. Okay? Alam natin, naniniwala tayo na hindi tayo naliligtas dahil dun sa gawa. At yung gawa hindi nakapagliligtas. Pero nonetheless, yung gawa hindi siya malayo doon sa tunay na pananampalataya kasi if we possess true faith, lalabas din yung good work sa buhay natin. Sa James 2:14, what doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith and have not works? Nakita nyo rito yung can faith save him? Dito ang point dito is, yung pananampalataya na tunay, may kaakibat na gawa, magkasama yon, hindi pwedeng magkahiwalay. Sabi niya, if a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, depart in peace, be ye warmed and filled, notwithstanding. Sabi niya, kumbaga, sige, humayo kayo, kapayapaan ang sa inyo, di ba? Mabusog nawa kayo. Prayer lang. Notwithstanding, ye give them not those things which are needful to the body. Sabi ng James 2:15. What doth it profit? Sabi nga ni James. Anong pakinabang doon? Kung sakaling ganon. Even so, if it hath not works, is dead being alone. Sabi niya, yung faith alone na kung yun lang yung meron ka, sabi mo, verbally, naniniwala naman ako pero walang kaakibat yung nagawa. Walang nagbibigay evidence. Di ba? Mawawalan ng saysay yun. Yea, a man may say, thou hast faith, and I have works, show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. Diba? Nakita niyo yun? Kumbaga katulad ni Abraham, he was justified by faith, and at the same time by works. Magkasama kasi yun. Hindi mapaghihiwalay. Dito may kita natin ito Anong point niyan? Napakahalaga nito doon sa mga tatay na na magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya, di ba? Karoon tayo ng tunay na relasyon doon sa Diyos. Di ba? Makita sa buhay natin 'yon. Dito si Joseph, kung isipin natin, I'm trying na i-broaden natin yung understanding ni yung kumbaga yung doon sa magkaroon tayo ng buong picture niya ng buhay niya. Kasi konti lang talaga mga kapatid yung makukuha nating details about kay Joseph Pero kahit iilan lang yung passages na yon, enough para makilala natin siya. Si Joseph, in-exemplify niya o ipinakita niya bilang halimbawa yung sarili niya. Nakita ng mga anak niya yung pananampalataya na meron siya. Kahit ang Panginoong Kristo nung bata siya, nakikita niya yan kung paanong nabubuhay itong si Joseph. So tayong mga tatay, ganun din. Di ba? Pakita natin dun sa mga anak natin na talagang may tunay na pananampalataya tayo. Paano natin may papakita yon? Dito, nakikita natin kay Joseph. Ito, nag-overlap to mga kapatid Kasi yung pananampalataya niya, nag-outflow merong outflow Ano yung outflow nung faith ni Joseph? May kita mo dito yung obedience sa Panginoon Nalala nyo kanina dito na iniisip niya, niloko siya ni Mary. Nandun niya parang siya na, yung babaeng ito, kumbaga, buntis na. Mahirap yon para sa kanya, di ba? Kung isipin natin. Pero dito nakakatuwa kasi nung nalaman niya yung nangyayari kay Mary, na yun pala ay sabi nga doon sa kanya for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Doon nalaman niya na hindi act of God pala ito. Okay, walang deception na nangyari kay Mary, wala nangyari na on her part na pinagtaksila niya si Joseph. Na-realize niya na mahal talaga siya ni Mary, hindi siya niloko. Kumbaga yung pagmamahalan nila, totoo yun sa isa't isa. Diba? Kumbaga yung part na ito, this is God's will para sa kanya. Kaya si Joseph, pag inalala nyo doon, sabi doon sa verse 24, then Joseph being raised from sleep, sabi doon, did as the angel of the Lord had bidden him. May mga instances pa na itong si Joseph,
aware siya sa Old Testament, aware siya dun sa Word of God. Sabi dun sa Luke chapter 2 verse 22, "And when the days of her purification according to the law of Moses were accomplished, they brought him to Jerusalem to present him to the Lord." Di ba? Nung natapos na yung purification period, kasi sa kanila, kapag bagong panganak, bawal kang pumunta ng templo. Okay? So may certain time sila na inaantay na ma-accomplish muna bago i-allow yung babae na pumunta doon sa templo, i-present yung anak niya. Pero bago po mangyari yon, may nakalagay doon sa Leviticus 12 verse 3 hanggang 4, "And in the 8th day the flesh of his foreskin shall be circumcised, and she shall then continue in the blood of her purification or purifying 33 days. 33 days. She shall touch no hallowed thing nor come into the sanctuary until the days of her purifying be fulfilled." Nakita niyo yun? Pagkatapos siya manganak, hindi siya agad pwede punta sa templo. Mayroong certain time na required na patapusin niya yan, and then and only maa-allow siya na pumunta doon sa templo. Pero bago yun, sabi, yung anak daw na lalaki isi-circumcise muna. Ginawa ba yun ni Joseph? Ginawa niya yan. Inantay ba nila matapos yung purification period ni Mary bago siya pumunta doon? Yes. Then sa kanila dinala ang Panginoong Jesus doon, kaya doon niya na-meet sila Prophetess Anna, si Simeon. Pero nakakatawa dito, dun sa verse 24 ng Luke 2:24, "And to offer a sacrifice according to that which is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeon." Sabi niya ganun sa Luke 2:24. Andun sila Mary, finulfill niya yung kanyang duty bilang nanay. Si Joseph nandun to present yung kanyang anak. Sinircumcise niya yung kanyang anak, ang ating Panginoong Kristo nung bata pa. Ang ginawa niya ni Joseph. Tapos si Joseph mag-aalay sila ng required offering para dun sa mga magulang na nagkaroon ng anak na lalaki. According doon sa capacity na meron sila. Yung requirement sa kanila, a pair of turtle doves or 2 young pigeon. Sabi niya ganon. Yung ibon na maliit, sa Leviticus 12:6 yung pinanggalingan yan. "And when the days of your purifying are fulfilled, for a son or for a daughter, she shall bring a lamb of the first year for a burnt offering, and a young pigeon or a turtle dove for a sin offering unto the door of the tabernacle of the congregation unto the priest." Diba? Kaya lang, dala ng kahirapan, kaya lang nilang i-offer is yung pigeon and turtle dove. Diba? Pero something na makita natin dito kay Joseph, siya yung lalaki na nandun. He has belief in God. Andun yung faith niya sa Diyos. Andun yung kanyang obedience. Siya yung tatay na makikita mo na gumagawa. Sumusunod siya sa Panginoon. Sa Luke 2:41, pagkatapos siyang i-present, lumipas yung time. Sabi dito, lumaki na yung bata. "Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover." Tignan nyo. Si Mary daw tsaka si Joseph, as parents, as a couple, or sila as a family, pupunta raw sila ng Jerusalem para mag-celebrate ng Feast of the Passover yearly. Diba? Kita mo si Joseph being a father. Andun yung kanyang piety sinusunod niya ang Panginoon, diba? 12 years old na raw nito ang Panginoong Kristo Ganito lumalaki ang Panginoong Kristo. Dinadala siya ni Joseph doon sa templo. Aware siya doon sa mga obligations nila bilang mga Jew. Tinuturuan siya ni Joseph. Alam mo na, di ba, kung malala natin mga kapatid, nire-require ng Panginoon, inutos siya sa Old Testament, na yung mga magulang, palakin daw nila yung anak nila, turuan daw nila kapag nakahiga, nakaupo, pag naglalakad, tuturo daw sa kanila yung Word of God. Ganyan ang ginagawa sa kanila. Tsaka may mga, itong recent years, yung mga Jew, nagkaroon sila ng yung son of the law na idea, yung bar mitzvah, na kapag 12 or 13 years old na daw yung mga anak, ipe-present daw sila sa templo. Ganun ang ginagawa nila. Pero hindi natin, wala tayong account talaga kung nag-celebrate ng Panginoon ganun. Kasi recently na lang siyang sineselebrate Diba? Pero nonetheless, kung isipin natin, yung mga bata noon sa time ng Panginoong Kristo, maliliit pa lang sila, tinuturuan na sila ng Word of God dun sa kanilang mga synagogues. Si Joseph, most likely, ganyan ang kanyang ginagawa. Tinuturuan din niya yung kanyang anak. Bagaman kung isipin natin dito, si Joseph ay nagsilbing foster parent siya ng Panginoong Kristo Paano ang foster parent? Minsan nababanggit ko ito Pero ang ibig ko mo sabihin kapag binabanggit ko yon, parang siya yung nagsilbing guardian, parang caregiver doon sa bata. Nagpo-provide siya ng support hanggang sa lumaki siya. Binibigyan niya ng bahay. Diba?
Kasi alam naman natin, ang tatay ng Panginoong Kristo ay walang iba kundi ang Diyos Ama, di ba? Kumbaga, yung application ko dito is yung human. Kasi ganyan ang ginagawa kapag sa Amerika, yung may mga foster parent or foster father or mother, ganyan yung idea. Nagbibigay sila ng certain support na binibigay doon sa bata. Okay? Nagpo-provide sila kung ano yung dapat nilang ibigay. Di ba? Pero something na nakakatawa kay Joseph, ginagawa doon niya yung mga religious activities, nag-serve siya sa Panginoon, pupunta siya sa templo sa Jerusalem, kasama niya yung kanyang asawa, sinasama niya yung kanyang pamilya, di ba? Naglilingkod sila sa Diyos na magkakasama. Ito yung hindi lang yung tatay, mahalaga na nandun yung pananampalataya sa kanya at i-exemplify niya yung sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagiging masunurin sa Diyos. 'Di ba? Isisingit ko lang dito kasi pag pinansin natin si Joseph, masunurin siya sa Diyos. Yes, ini-exemplify niya. Pero something na nakaisingit dito sa paanong paraan pa niya kumbaga, yung extent ba ng kanyang obedience sa Panginoon. Sa worship nandun Personally, inusunod niya tapos yung family niya tinatawag niya rin para to do the same. Ganon yung tatay dapat Personally, siya yung susunod, magiging masunurin siya sa Diyos. And then tatawagin niya yung family niya na do the same. Mag-worship tayo sa Panginoon, di ba? Parang kay Joshua lang yan Kung maalala niyo dun sa Joshua 24:14, "Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth and put away the gods which your father served on the other side of the flood in Egypt and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your father served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell." Sabing gano'n ni Joshua. Pero sabi niya, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Dapat gano'n yung baga na doon yung authority ng tatay. Pero anak, we will serve the Lord. But as for me at kayo, my wife, my children, we will worship the Lord. Kasama kayo sa akin, di ba? Si Joseph siya a father who possesses faith, di ba? Obedient siya. Di ba? Kung malala ninyo, meron pa yung huling part na meron pang isang instance na kung saan sinunod niya ang Panginoon Nalala niyo nung dinalaw ng wise men ng Panginoong Kristo tapos nag-separate sila ng mga way, hindi na sila bumalik kay Herod, nagalit si Herod, pinapatay niya yung mga bata, di ba? Pero yung tagpo din yon, binalaan ng Panginoon si Joseph ulit sa mamamagitan sa panaginip sa Matthew 2:19. "But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying, Arise, take the young child and his mother to go in the land of Israel." Actually, ito na pala yung pabalik na sila, no? Pero actually, binalaan sila nung una, binalaan silang pumunta doon sa Egypt. And then, nung lumipas yung panahon, nung namatay si Herod, binalaan ulit siya ng Panginoon na bumalik na sa Israel. Sinunod na naman niya. 21, "And he arose and took the young child and his mother and came into the land of Israel." Dito yung part na sinunod niya papunta ng Israel. Pero doon sa part papunta doon sa Egypt, sinunod din niya ang Panginoon. Ito mahalaga to na makita ng mga anak na yung tatay ko obedient to sa Panginoon. Diba? Yung tatay ko nananampalataya ito sa Panginoon. Diba? Ito yung part na nakakatawa kasi si Joseph, makita natin na bilang tatay sa Panginoong Kristo nung bata pa, nung maliit. May kita mo siya yung tatay na eager din siya na protektahan yung kanyang anak, 'di ba? 'Di ba nung sinabihan siya ng Panginoon, "Umalis kayo dito." Syempre alam niya yung anak niya kasi mapapahamak Pero as a father, may kita natin yung design for fathers, dapat tayo yung tatay na nagpo-protect doon sa ating mga anak. We should be protectors. Sa anong aspeto? Both physical and spiritual threats. Dito may kita natin yung physical threat doon kay Lord Jesus nung baby pa siya. Bata pa siya, nire-reject na siya 'Di ba? Papatayin na siya, gusto siyang patayin ni Herod, 'di ba? Kasi ang tingin ni Herod sa kanya, threat doon sa throne. Ayaw niyang may makaagaw ng throne. Ayaw niyang may makaagaw ng kingship niya. Kaya yung mga tatay dito, may kita natin, kahit sa pamamagitan ni Joseph, makita natin na yung mga tatay should be protecting their children from all types of dangers. Di ba? Nowadays, alam niyo mga kapatid, napakaraming threat ng ating mga anak. Di ba? Na hinaharap nila.
both physical threats, napakadaming crimes na nangyayari ngayon, di ba? Yung simple game nga ng Roblox di ba? Could end up doon sa to be yung mga anak natin pag napabayaan natin, baka mamaya ginugroom na sila ng mga pedophiles. Di ba? And then later on, napakahirap kung sila later on ay mabibictimize, tapos makikidnap or maa-abduct, di ba? Ganun yung nangyayari sa ibang bansa Kaya minsan imagine simple game lang naman yan Pero imagine ano na pala yung anak natin, di ba? How we ought na i-protect sila sa ganun, di ba? How we ought na to be aware tayo dun sa mga yung mga pinipindot nila dun sa mga screens nila, di ba? Nabalita yan Ewan ko lang, aware kayo dyan, di ba? May nabasa pa nga ako niyan, yung naalam ko, isang babae na halos makalabas na ng border pero buti nahabol. Pero recently, may nakita pa ako na siblings, magkapatid. Nakidnap na sila ng 19-year-old na nakilala nila doon sa Roblox, di ba? Imagine, ito magkapatid pa tapos chinat daw sila doon sa Snapchat. Imagine, yung may mga social media accounts na yung mga batang ito. Kaya yan, nabivictimize sila. Kung tayo as parent or as tatay, we have the responsibility na ingatan yung anak natin, to be protectors to mga anak natin from violence, di ba? From dangers that would harm them physically, di ba? Pero hindi natatapos doon There's much doon mas higit doon Bakit? We should be protectors spiritually, di ba? Tayo yung mag-ingat sa kanila, di ba? Ingatan natin sila na huwag silang mapahamak. Sabihin natin sa kanila yung consequence ng sin, yung consequence ng disobedience. Ng effect nito ay may kaakibat itong kamatayan, di ba? Yung eternal separation sa Panginoon. Di ba yan dapat yung pinipress natin sa kanila Paano? Tinuturo natin sa kanila yung ebanghelyo. Paano sila magiging aware doon sa spiritual threat na pwede nilang ikapahamak? Yung disobedience sa Panginoon. Explain natin yung Word of God sa kanila. Let us bring them to realize, di ba, yung condition nila sa harapan ng Panginoon. Banggitin natin sa kanila yon. Tayo yung responsible dun Yun yung mga tatay di ba? And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord, di ba? Sabi niyang ganon. Yun yung natin, duty natin as parents. Dinagdag ko to mga kapatid kasi sabi natin si Joseph andun din yung protector siya ng kanyang anak, andun yung faith niya, andun yung obedience niya, 'di ba? Pero dito parang pastor, parang pinilit natin I could say na this is an implication, okay? Kung sa character ni Joseph, 'di ba? Makikita natin na itong lalaking ito, most likely, andun na yung hint Okay? Pag sinabing implication kasi, nandun yung idea na suggestion na yon okay? By looking sa character na ito ni Joseph, yung mga nabanggit na natin, iisipin ba natin na, ay siguro niya tinuturuan yung mga anak niya. Pinoproteksyonan niya nga yung anak niya Di ba? Tapos dinadala niya sila dun sa templo pag nag-worship sila yearly. Do you think hindi niya tuturuan ng Word of God? Hindi niya in-nurture and i-admonish yung anak niya ng mga bagay ng Diyos? Of course not. Kaya pwede natin idagdag yun dito mga kapatid. Na makita natin na yung, aside ito dun sa mga mga kapatid kasi parang kay Joseph, pinilit natin idagdag. Not really mga kapatid kasi by implication. Pero as we look dun sa New Testament, yung Ephesians 5, verse 4 na yan, yan talaga ay command ni Paul para dun sa mga parents, di ba? Na sila yung tatay, lalo na sila yung mag-nurture and mag-admonish ng kanilang mga anak, di ba? Kaya nga sabi dito, very specific pa nga sabi, father, sabi niyang ganun provoke not your children to wrath, di ba? Very specific. Binanggit ito doon sa, kumbaga ito yung divinely appointed duty na ibinigay dun sa tatay, na yung family meron din divinely appointed leader ng kanilang household, yung tatay. Si Joseph, alam niya yung idea, alam niya yung reality na siya yung appointed leader ng sarili niyang bahay. Mga kapatid, yung mga lalaki, we are the divinely appointed
leaders ng ating mga households. Okay? Kayo yung ruler over your wife, kayo yung ruler over your children. Si Joseph alam niya to eh. Alam ni Paul ito, yung reality nito, na dapat ganito yung isip ng mga lalaki so that we would take seriously yung ating duty bilang tatay. Hindi nito parang winawalang halaga yung duty ng nanay Hindi ganun ang idea nito. Pero let's just realize na yung primarily yung may role ng leadership over dun sa family, over dun sa wife is yung lalaki. Kasi as that the head of every man is Christ and that the head of the woman is the man. Ganun ang idea. Pag pinansin natin mga kapatid, yung relationship ng tatay tsaka yung anak, may binabanggit sa 1 Timothy chapter 3 verse 4 hanggang 5. Bagaman ito ay qualification ng isang pastor. Sabi doon, one that ruleth well his own house. Diba? Dapat napangungunahan daw niya ng maayos yung kanyang pamilya, having children in subjection with all gravity. Na yung kanyang mga anak daw ay naroon, nandun yung kanilang takot sa kanilang tatay, nandun yung kanilang pagpapasakop. Turuan natin yung anak natin na matakot sa atin. Anak, dapat natatakot ka sa akin eh. Ina-acknowledge mo yung authority ko over you. Hindi pwedeng hindi. This is God's will para sa iyo. This is God's will para sa akin and para sa atin for the sake, para sa kaayusan ng pamilya natin. Kaya magulo yung mga pamilya mga kapatid kasi nawawala ito eh. Nabublur yung authority doon sa family. Para kadating lahat pantay-pantay eh. Yung babae may tendency na mag-usurp ng authority. Yung mga anak rebellious din. Kaya nga nakakatuwa kasi yung mga principles sa Bible, if we take seriously, this is for our good. Diba? Kaya dito mahalaga na yung lalaki, mag-rule well siya doon sa kanyang family. Diba? Siya yung sabi nga ng commentary one who properly presides over and govern his own family. One who has the command of his own house, not by sternness, severity, and tyranny, but with all gravity. Governing his household by rule, everyone knowing his own place. Kumbaga, sinasabi mo, ito yung lugar mo, anak. Ito yung dapat mong galawan. Ito yung mga dapat mong gawin. Ito lang dapat yung hindi mo gawin. Baga, inaalat mo sa kanila yon, each doing his own work and each work having the proper time assigned for its beginning and end. Sabi niya ganon. And then part ng leadership ng tatay, binanggit doon sa same verse, na yung tatay, wag niyang i-provoke yung kanyang mga anak in a negative way, na kung saan siya ay magbibigay ng mga unreasonable commands or dadali niya yung anak niya dahil dun sa kanyang mga sinasabi through his words to the point na yung anak niya is magagalit sa kanya, di ba? Iba yung I'm not saying na bawal silang ma-offend. Pag tinuruan ko sila ng tama, hindi yun ang ibig nitong sabihin. Yung mga unsensible na mga bagay-bagay, dapat di mo sila dinadala sa mga ganon. Or yung mga true words mo, mga actions mo na unreasonable na pwede silang magalit sa'yo. Dapat iwasan daw yun ng tatay. Pero yung word dito na nurture, sabi niyang ganon. Basically, ang idea ng nurture ay, ang idea is, pagte-training doon sa anak, di ba? Training a child, di ba? Dapat yung tatay, ina-nurture niya, iti-train niya yung anak. Diba? Ang idea nito, siya yung magbibigay ng mga instructions, diba? Yung admonition, diba? Yung anong pagkakaiba, kumbaga, yung nurture, yung pagtitrain sa bata, pagtuturo doon sa bata, pag-guide doon sa bata, sabihin mo kung ano yung dapat niyang malaman, diba? Bigay mo yung mga negative things, mga implication, mga effect na mga bagay. Kung hindi niya gagawin yung mga bagay na to, sabi mo sa kanya mga consequences. Yung admonition naman, on the other hand, ang ginagawa natin dyan is putting in mind, di ba? No, anak, warning yan huwag mo gagawin yan, baka mapahama ka dyan. Ito yung dapat mong gawin. Kumbaga parang yung nurture is positive, yung admonition is negative, di ba? Anak, ito yung mga gagawin mo. Yung admonition naman, kung di mo yung gagawin, baka pahama ka dyan, di ba? Kumbaga, sa admonition dito yung part na nagbibigay tayo ng warning. Diba? So, parang ganito lang. To nurture then is to teach and show our children positively kung ano yung gusto ng Diyos na gawin sa kanila. Okay? Sabihin natin, gusto ng Diyos na magsisi ka, manampalataya ka sa anak, mabuhay ka ng humble anak,
Huwag kang magkipag-away. Di ba? Maging wise ka sa mga pakikipag-deal mo sa mga tao. Pag mapapahamak ka, iwasan mo yung mga yan. On the other hand, yung admonish is to give them warning. Di ba? Na anak, pag di ka tumalima sa ebanghelyo, pwedeng ito yung maranasan mo. Yung mga tao na gumagawa ng ganito, ito yung daranasin nila bilang parusa galing sa Panginoon. Pag di sila nanampalataya, di nila sinunod ng Panginoon, binaliwala nila, ganyan ang mangyayari sa kanila. In addition dito mga kapatid, may nabasa ako na sabi dun sa isang book daw. Ang sabi dun is, yung nurture, sabi dun kay parang si Joel Blick daw yung sumabi. Nagsabi, Joel Blick, sa kanyang book, na Parenting by God's Promises ang title. Sabi niya, nurture is the general training of all parts of the child, instructing his mind, shaping his character, bending his will, awakening his conscience, enriching his soul, and building his body. Yung admonition has to do with conduct, encouraging children to do what is right, rewarding good conduct, confronting them when they do what is wrong, and punishing their misconduct in an appropriate way. Diba? Yung mga tatay, situate na gawin natin ito. Na tayo yung mag-admonish, mag-nurture dun sa ating mga anak. Tayo yung mag-train sa kanila in the way they should go. Diba? Ano na to mga kapatid? Kapag malalaki pa, pastor, malalaki na yung anak namin. Wala na sa poder kayo. Of course, andun pa naman kayo nagbibigay ng advice Diba? Pag malalaki na yan sila, ginagawa naman na nila yung gusto nila, nandun pa rin kayo para mag-influence. Hindi naman natapos yung pagiging magulang natin. Lalo pa kung hindi pa sila ligtas, di ba? So, reach out pa rin natin sila, paalalahanan natin sila. Ganyan pa rin, nurture and paalalahanan mo sila, nak, pag di kayo pwede tayong mapahamak, di ba? I-encourage natin sila na maging obedient sila sa Diyos para ma-secure nila yung blessing ng Panginoon, di ba? Yan na kung di sila susunod, merong silang eternal consequences. Alam niyo mga kapatid, lalo na yung mga tatay, this is the task na mayroong lamang ito yung task na mayroong eternal value. I-aim na, isa sa ini-aim ng tatay yung alangan tinuro lang natin na, tinuruan ko naman sila, binigyan ko sila ng warning Mga kapatid, yung aim natin, tsaka ang ginagawa talaga natin is, we're aiming yung kaligtasan ng anak natin. Diba? Kumbaga, parang in a sense, dinidiscipleship na natin sila. Okay? Nililid natin sila sa faith. Anak, I want na makilala mo ang Panginoong Kristo. Diba? Kilala mo na ba siya, anak? Sino ba siya para sa'yo? Diba? Anong pagkakaalam mo sa Kanya? Yun dapat yung ginagawa natin We assess them. Tinatanong natin sila. We give questions. Di lang pag nakahiga, pag tayo lang, kasama natin siya, may private time tayo sa kanila, kinakamusta natin. Diba? Ako, yun ang ko rin mga kapatid Prayer ko para kay Scarlett nawa, kung malulugod ang Diyos, niligtas siya More than dun sa mga ako, I'm happy na tayo mga kapatid, we have our conveniences, diba? Pero more than dun sa mga material things, there's no other na pwedeng i-compare doon sa kaligtasan ng kaluluwa ng anak natin, di ba? Walang money na pwedeng tumumbas doon. Kahit pagsamasamahin pa yung kayamanan ng mundong ito. Di ba? Kaya nga, aanin natin kayamanan ng mundong ito kung mapapahamak naman yung kaluluwa natin, di ba? O yung kaluluwa ng anak natin. Kaya may we endeavor na gawin ito, lalo na yung mga tatay, di ba? This is your privilege. This is your duty. And lastly, pang-5, not only na si Joseph as a tatay na dun yung kanyang pananampalataya, he was a believer, he was an obedient man, he was a protector, di ba? Andun din yung siya yung tatay na who nurture and admonish yung kanyang mga anak, di ba? Ang Panginoong Jesus, nakikita niya nung lumalaki siya. Di ba? May instances pa ng Panginoon na pupunta ng synagogue, di ba, nagbabasa siya. Marahil nakikita niya yung kay Joseph nung lumalaki. Di ba? Yung tatay niya somehow nandun. He do yung dapat niyang gawin. Ini-exemplify niya. Kasi kung inisip natin, ito, naisip ko lang din, ino-observe ng Panginoon yung tatay niya, alam niyo kung bakit. Kasi yung trade nga niya, nakopya niya
Di ba si Joseph carpenter, tapos yung ang Panginoong Kristo carpenter? Saan galing yun? Siyempre nakita niya tatay niya kay Joseph. So yung mga godly things din nakita niya, meron si Joseph. Marahil ito yung ginagawa niya. Si Joseph dito yung lastly mga kapatid, siya yung typical na nagpo-provide sa family. He was providing for his children. Not only protect him din, andun yung nina-nurture niya, ina-admonish niya. Andun din na nagpo-provide siya sa kanyang family. As a typical father, nag-work siya, nag-earn siya ng money para maipambili niya ng pagkain at may kakainin yung pamilya niya dun sa kanilang mesa. Hindi lang siya nagpo-provide ng spiritual bread, nag-nurture and admonish. He also provides physical bread for their bodies, di ba? Ito yung scope ng responsibility ng tatay na hindi lang ikaw nandun sa physical, nandun din sa spiritual. Kaya don't lose sight ng any dito kasi lahat ito comprises to ng whole, mga kapatid. Hindi naman pwede na ako fulfill ko, sabihin natin fulfill ko yung nagdo-nurture tsaka yun pero pas ako sa mag-provide, di ba? Hindi naman pwedeng ganun We are to do yung best natin, the best of our capacity. I'm not saying na kailangan malaki yung sahod. Hindi ganun as long as we provide, we do our best. Okay? Kasi yung pa rin yun yung character natin nasa tatay na I'm doing my best just to provide sa family ko. Nalala niyo sabi dun sa Matthew 13:55, is not this the carpenter's son? Sabi nilang ganun. Nagpo-provide si Joseph, meron siyang trade Alam niyo trade niya, what does Joseph exactly do? Ang ginagawa niya, siya ay nagka-carpenter. Yung word daw dito is tekton Nang ibig sabihin sa nila mga kapatid yung concept nila ng carpenter nung una is ang ibig sabihin na builder or carpenter. Pinagsamang mason tsaka someone na nagwo-work ng bato, someone na nagwo-work ng wood, okay? Ganun ang idea. Hindi to naka-close na carpenter, kahoy. Hindi. Actually, sa time nila, ang mindset daw nila, ganito nga yung sabi dun sa nabasa ko This is from an article kay McDowell. Apologies. Sabi niya, tektones or yung mga carpenter build not only roof structures for houses, but also other wooden structures such as oil mills, furniture, wagons. Kita niyo yun? Yung mga cart, chariot wheels, and also barges and boats. Napaka broad ng kanilang skill. Kung ganito yung si Joseph, tapos isipin natin, lahat alam niya ito gawin. Tapos sabi ba doon, may mga ginagawa siya, yung mga carpenters daw, mechanized wooden water wheels were constructed by carpenters. Perhaps the carpenter also handled the production of wooden doors and windows, since apart from roof structures, doors and windows were the only parts of wood in mud brick buildings in Roman Egypt. Together with other builders, the carpenter also built towers, storage facilities, military defense walls, bridges, and siege machines. So yung ganyang kalaki yung kalawak yung kanilang yung skill na kaalaman nila, ganito yung ginagawa ng isang Pero gusto ko lang makita natin na si Joseph, as a typical tatay, nag-work siya, nagpo-provide sa kanyang pamilya. Yung niisip ko kasi ito bilang tatay itong si Joseph. May mga times daw yung mga carpenters parang contractor din daw. Depende daw sa trabaho na gagawin nila. May mga nakakita sila ng mga contract ng mga carpenter. Usually daw 50 dinari daw yung sahod per month. Okay. 50 dinari. Per month, 30 days. Kumbaga, magkano ba sahod nila? 1 dinari daw per day. So, para kumbaga, umangat lang ng konti dun sa minimum wage. Yung nakita nilang contract ng carpenter, Pero sa Matthew, yung laborer daw, yung mga carpenter, ang sahod daw nila usually 1 penny a day. Tumutubo lang konti kapag nakapag-contract sila. 'Di ba? Pero kung isipin natin, ang hirap naman pala doon ng trabaho nila. Mahirap yung trabaho, hindi naman pala ganun kalaki yung sahod nila. Tapos ang mahirap pa, minsan, yung sahod nila, yung trabaho nila is affected by, or yung income was affected by the season. May season na walang masyadong kita. Napakahirap. Parang na-imagine mo na Parang construction worker sila noon. Yes.
Napaka-laborious ang trabaho nila. Si Joseph, kung isipin mo, typical na tatay, uuwi ng hapon, pagod na pagod, pawis sa pawis, para lang may madala na pera pangkain ng pamilya niya. Mahal niya yung pamilya niya, mahal niya si Mary. Alam niya na umaasa sa kanya yung pamilya niya. Kaya kailangan niyang mag-effort, magtrabaho. Ginagawa niya yung kaya niya para makapag-provide sa kanyang family. Ginagamit niya yung kanyang skill. Pagod siya araw-araw. Marahil ang kamay niya puro kalyo, baka puro peklat. Di ko alam, baka yung katawan niya puro din pala yung peklat. Siguro pag uwi niya ng hapon, dala ng maghapong mabigat na trabaho, minsan masakit siguro yung kanyang katawan. Walang alaksan nun eh. Iniisip ko nga, ini-imagine ko mga kapatid, I wonder na kung may mga gabi na kinakausap siya ni Mary na may masakit ba sa katawan mo, imamasahe kita. Papahiran ko ng ointment para hindi ganun kasakit. Parang hindi ko maiwasan, parang napapaluha ako eh. Actually kanina iniisip ko lang doon, hindi ko maiwasang mapayak din, napakahirap ng buhay niya noon. Tapos may mga part pa na yung mga carpenter daw, usually daw yung mga trabaho nila, malalayo. Kasi nga naman construction eh, di ba? Minsan yung area kung saan ginagawa yung pinto, gusto nung may-ari, doon mo gawin sa bahay ko. Ayoko nang i-deliver mo. Sasabihin niyang ganun. Oh. Doon ka mag-duty. Di ko alam kung nag-i-stay mo na, paano pag sa taga Nazareth siya, paano pag yung trabaho malayo, tapos ni-refer siya. Di ko alam kung mag-i-stay siya doon eh. Ganun mga construction, di ba? Minsan umuwi na lang pag Sabado ng hapon eh. Alam niyo, soon after nito, si Joseph, natutunan ng Panginoong Kristo yung ganitong trade. Later on, naging carpenter din siya. Ang sabi nun sa nabasa ko, around 10 to 13 years old, nag-i-start na daw sila na sumama sa tatay nila para to learn yung trade. Yung apprenticeship daw nila usually, tumatagal daw ng 6 years. Abang iniisip ko to, ang Panginoong Kristo, imagine, nagka-carpenter, ginagawa niya yung ginawa ni Joseph. Siya, nag-work sa wood, nag-work siya ng bato. Hindi ko alam kung yung mga kamay niya puro kalyo, most likely puro kalyo ang kamay ng Panginoong Kristo. Hindi ko alam, may mga nasugatan din kaya siya sa kanyang pagkatrabaho? Pwede. May mga peklat din kaya siya dun sa mga kamay niya, sa braso niya kung nasugatan siya. Marahil. Naalala ko yung verse ng 2 Corinthians 8:9 eh. For you know the grace of our Lord Jesus Christ that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that ye through His poverty might be rich. Imagine, dinanas niya yun, yung maging ganon, maging construction worker, maging laborer, maging woodworker. Nagkatawang tao siya mga kapatid para iligtas ka, tsaka iligtas ako. Hindi ko mapigilan talaga may kalyo yung kamay niya. Kung hahawakan ko yung kamay ng Panginoong Kristo ngayon, magagaspangan ako marahil dun sa kamay niya. But to think na nagkatawang tao siya para mailigtas niya ako, yung kamay niyang yun, dumanas ng iba't ibang trabaho para mabuhay siya, mabuhay yung pamilya niya, ma-obey niya ang kalooban ng Diyos. And that is very something mga kapatid. Hindi ba tayo dapat na lalong magpasalamat sa Panginoong Kristo? Imagine, yung bawat kalyo ng kamay niya, pinaghirapan niya. Diba? Magkatawang tao siya para mailigtas ako. Ikaw? Ba't mo sinasabi to, Pastor pa? I'm trying na binabanggit ko to kasi gusto ko ma-appreciate natin lalo ang Panginoong Kristo eh. Somehow, nakita natin yung trabaho ni Joseph. Ganon din ng Panginoong Kristo. Tapos eventually namatay siya doon sa cross, namatay para sa bilang kabera ng kasalanan ko. Naging siya yung trabaho niya inihanda siya para doon sa sasapitin niya eh. Lumakas din yung katawan niya doon eh. Kaya imagine nagbubuhat ka ng mga bato, nagbubuhat ka ng mga kahoy, di ba? Let me give you a few applications mga kapatid. Yung mga tatay, tingnan natin si Brother Joseph sa gabing ito. Tulad niya, let's exhibit our faith sa harap ng ating mga anak through our obediences, di ba? Sundin natin ng Diyos, makita nila yun na yung tatay ko, obedient sa Panginoon yan eh. Kung may mga ginagawa yan, kasi masunurin yan. Kung ako pagagalitan yan, papaluin yan, didisiplinahin yan. Kasi masunurin sa Panginoon yan eh. Sana ganun tayo. Tayo yung mga tatay na ma-realize nila na itong tatay ko, ito yung una gusto na safe ako, nagpo-protect sa akin physically,
Spiritually, lagi niya ako pinaalalahanan sa mga dangers dun sa evil sa paligid ko. Minsan, binabanggit niya, ini-open niya yung mga topic sa paligid namin para maging aware kami. Hindi para kami maging naive, yung parang baguhan na ano. Hindi, ayaw niya nung ganun. Ini-explain niya sa amin. Pinapaalalahanan niya kami, binibigyan niya kami ng warning dun sa consequences ng kasalanan namin. Nagpo-provide siya sa amin, nakikita ko yung effort niya. Diba? Hinuli ko na itong physical needs kasi mas mahalaga yung spiritual needs before dun sa physical needs. Pero mga tatay, tonight, let's practically encourage our children to read their Bibles, di ba? Sabihin natin, mga anak, magbasa kayo. Di ba? Tignan natin kung ginagawa nila. Sabihan natin, nagbasa ka na ba, anak? Di ba? Tignan natin na spend time. Let us teach them na mag-spend time sila on their own, di ba? Let us teach them na mag-pray sila. Di ba? Let us pray with them din, di ba? Tingnan natin na i-observe natin kung nagpe-pray din sila, di ba? I-lead natin sila dun sa family worship. At home, doon sa bahay, i-lead natin sila sa family worship, i-lead din natin sila sa church worship. Pag may gathering ng family, then let's gather. Pag may gathering sa church, dapat nandun ka, anak. Diba? Isa yung aim natin, mga kapatid, eh. Of course, sa lahat ng ginagawa natin, we want na mag-glorify natin ang Panginoon. We want to please Him. Diba? Pero through our effort bilang tatay, our aim is one day, by God's grace, maakay natin yung sarili nating pamilya at anak doon sa pananampalataya sa Panginoong Kristo. This is the only legacy na may eternal value, mga kapatid, di ba? Kaya fathers, exemplify your teachings, di ba? Ulitin ko, fathers, exemplify your teachings, di ba? Tuturuan mo sila pero ikaw mismo gawin mo. Walk the talk. Nakalagay sa notes ko how it pierces my own heart, di ba? 2. Ako mismo. I'm learning dito, mga kapatid, how I ought na gawin ito. I-apply ko kay Scarlett. Kaya may we learn to lead our family well. Yung mga wives dito, pag-pray nyo po yung husbands nyo. Ito yung responsibility nila. This is difficult, mga kapatid. Kaya pag-pray nyo sila for wisdom, for guidance, na i-guide sila. Support nyo sila. Yung mga wives, support nyo sila. I-enforce nyo yung teaching. Pag may tinuro siya, i-enforce nyo. Huwag nyo i-undermine. Huwag nyo i-oppose, di ba? Huwag nyo i-alter. Kaya pray for your husband, pray for the fathers. Yung mga asawa ninyo na anak ng tatay, natatay ng mga anak nyo. Di ba? Kung hindi paligtas yung husband, di ba? Pag-pray nyo na at kung hindi niya kayang i-fulfill ito, pag-pray nyo na, sama may part dyan na magagawa, siguro provide. Pero yung pagtuturo sa asawa, pagtuturo sa anak, hindi niya pa nagagawa kung hindi paligtas. Pag-pray nyo po, di ba? Encourage nyo sila na maghanap sa Panginoon at manampalataya sa Kanya. Yung mga young men dito, yung mga marrying men, yung mga nasa age na, this is your future goal. Okay, ito yung goal nyo, to be a godly father. Na, Lord, this is something na desirable na ma-experience ng isang lalaki na magkaroon ng asawa, karoon ng anak, tapos magpapalaki ng anak. Kahit mabigat yung responsibility, what a privilege kung gano'n. Like Joseph. Kaya mga marrying young men, find a wife, get married, di ba? Start a family. Raise your children according to God's way. Lead your wife, lead your children to the Lord, lead your family. Pray to God, keep yourself pure. Yung mga babae din, young ladies, yung mga marrying ladies, those who are wanting to get married, di ba? Ito yung mga qualities na dapat ay hinahanap nyo sa lalaki. Hindi kayo pwedeng mag-settle for less. Ito dapat yun. Kung hindi siya ganyan, wag na lang, di bali na lang. Wag mo na lang ipilit, di ba? Pray to God, keep yourself pure. Let's bow our heads and pray. Lord, we thank you sa gabing ito. We give praise and honor sa inyo. In Christ I pray. Amen.